Hello mga kabady! Gusto ko sanang i-share sa inyo ang tungkol sa bagong credit card ni Maya Bank na tinatawag na Maya Black Credit Card. Ito nga pala ay magkaiba doon sa unang na-release na credit card na tinatawag na Maya Landers. So yung last year na nai-release ng Maya ay yung Landers Cashback Everywhere. Actually, isa ito sa mga inabangan ko. Nag-apply ako, nagpa-membership ako doon sa Landers na nagbayad ng card. Pero hanggang ngayon, mahigit isang taon na, ako ay nasa waiting list pa rin. Ewan ko ba kung bakit ganun. Hindi ako ma-approve. Samantalang may savings naman ako. Lagi ko naman ginagamit sa pagbabayad ng bills yung Maya. Pero ganun pa rin. So ngayon, yung nagkaroon ng tinatawag naman na Maya Black, syempre, sinubukan ko rin. Dahil itong Maya Black na ito ay nababagay para sa mga travelers na kagaya ko. Ang ganda ng mga perks nito kagaya na lamang na meron kang free access para sa mga lounge sa airport, and then ito ay no annual fee for life. So saan ka pa, diba? Kaya yon, sinubukan kong mag-apply dito sa Maya Black Credit Card, pero ang nangyari, ayan, ito yung lumabas. Thank you for your interest in Maya Black. Due to high demand, only select users can apply at this time. Ayan, so parang naisip ko na po, baka ganito na sa Landers, hindi rin ako ma-approve, nasa waiting list pa rin. Kaya hanggang sa hinayaan ko na lang muna ng ilang araw. Tapos yung pagdating ng May 15, biglang nag-appear yung apply now. And then clinic ko yung apply now, nagkaroon ng application form na pwedeng mag-fill out ng mga details, kaya ginawa ko yun. So until sa sinubmit ko, ayan, nagkaroon na ng reviewing your application. Akala ko aabot siya hanggang sa 72 hours, pero after nyun, siguro mga wala pang 5 minutes, na-approve na yung aking credit card. Nakakatuwa lang kasi hindi ako pinag-security deposit. Unlike dun sa mga nabasa ko doon sa FB group ng Maya na pinag-security deposit pa sila at least 20,000, tapos 80% lang yung magiging credit limit. So sa akin, as in wala. Regular credit card talaga siya na nag-appear yung credit limit. Hindi ko na po sasabihin kung ano ang credit limit. Maliit, pero para sa akin okay lang kasi napakaganda ng benepisyo nito. Kagaya nito yung binabrowse ko doon sa my miles. Yan, mayroong lounge access. Mabibigyan ka ng 1 per quarter. Tapos coming soon pa yung mga travel insurance, yung road assistance, eSIM at iba pa. Tapos ito yung aking level. Meron tinatawag na jet. Ayan. And then meron din siyang welcome bonus na once na ma-receive mo na yung physical card at inactivate mo, and then kapag ikaw ay nag-spend at least 5,000 pesos, magkakaroon ka ng bonus na 3,000 miles. Ang kagandahan din nito, kahit wala pa yung physical card, pwede mo na itong magamit using your virtual card. At yung CVV niya ay nag-expire. Ibig sabihin sa bawat isang transaction mo ay mababago na naman yung CVV. Kaya masasabi ko na safe talaga itong gamitin. So tignan naman natin dito yung mga fees. Yun nga, yung sa annual fee ay no annual fee for life. Ang finance charge pati yung cash advance rate ay 3% per month. Cash advance fee 200 pesos per transaction kasi pwede pong mag-cash advance din dito sa Maya Black. Late payment fee na 1,000 pesos. Over limit charge 750 pesos. Foreign currency transactions 2%. Hindi na masama, halos kapareho lang din siya sa mga traditional banks na credit card. Gambling, gaming, crypto, quasi cash fee 5% of transaction amount or 500 pesos or whichever is higher. Card replacement fee kapag nawala at papapalitan mo yung card, 400 pesos. And then yung dispute charge na 1,000 pesos per invalid dispute filed. This is my personal opinion na para doon sa bakit kaya yung iba mabilis na approve, auto-approve, o yung iba hindi ma-approve o kaya pinag-security deposit. Siguro isa sa mga reason din, isa sa pinagbigyan siguro ni Maya yung mga wala pang landers
credit card. Yan, yung first time pa lang na magkaroon ng credit card sa kanila, kagaya ko na hindi pa ako na-approve doon sa Landers, na sa waitlist pa rin ako, pero pinagbigyan niya ako dito sa Maya Black. At isa pa, syempre, dapat mayroon tayong savings kay Maya. Hindi yung basta maglalagay ka lang, dapat consistent yung paglalagay natin ng savings. At isa pa, possible din na itong si Maya Bank ay tumitingin siya sa TransUnion kung kumusta ba yung ating credit history o yung credit score natin. So doon mache-check niya kung delinquent ba yung pagbabayad natin ng mga bills sa ibang mga credit cards or sa ibang mga OLA. Kaya isa rin yung sa mga pinagbabasihan niya. So kung sa ngayon ay hindi ka pa rin ma-approve, tiwala lang, baka mali natin ay ma-approve ka na dito sa Maya Black. At para doon sa mga pinag-security deposit, okay lang yan kasi ang kagandahan naman nito, yung security deposit mo, nakasave naman ito at habang nakasave siya, mag-earn ka naman ng 3.5% per annum na interest. Unlike sa ibang traditional banks, di ba, pag nag-hold out amount ka, hindi naman yung nagkakaroon ng interest. Kaya feeling ko, mas maganda pa rin na kay Maya Black ka pa rin magkaroon ng security deposit. Sige po mga buddy, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!